Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. PNP Anti-Kidnapping Group may resulta na ng investigasyon sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Iba pang kaso ng pagkawala ng iba pang dayuhan bubusisiin na rin. Pasaporte ng umanikanang kamay ni gambling tycoon Jack Lam na si Wally Sombero, iminungkahi na ipakansela upang mapilitan na itong umuwi sa Pilipinas. Tuluyang pagpapasara sa 23 non-compliant mining firms ipinauubaya na ng Department of Environment and Natural Resources kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapalakas sa kakayahan ng mga maliliit na negosyante kabilang sa mga prioridad na tatalakayin sa gaganaping ASEAN 2017. Matataas na kalibre ng mga armas at iba pang umano'y gamit ng Abu Sayyaf Group na recover ng AFP sa Sulu. 21st Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa Pampanga nagsimula na ngayong araw. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na bumangga sa isang taxi sa EDSA North Avenue, Quezon City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi maigalaw at iniinda ang sobrang sakit ng kanang braso ng 22 anyos na si Arman Dakawan matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang taxi na biglang huminto sa EDSA North Avenue sa Quezon City kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Habang nagtamo naman ng minor injuries ang angkas nito na si JP Redon, 21 anyos. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang dalawa at isinugod sa East Avenue Medical Center. Depensa ng taxi driver, biglang may nagkat sa kanya kaya siya nagpreno. Padiretso yung takbo ko, sir. Ngayon, yung L300 ang sobrang tulin. Ngayon, pag kinat niya ako, pahinto ako. Ngayon, nagulat na ako, sumalpok na sa likod ko. Kasi kung hindi ako magpipiprino, sasalpok na naman ako sa L300. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilalabas na ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG ang resulta ng kanilang investigasyon sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Iniimbestigahan na rin ng PNP-AKG ang iba pang kaso ng pagkawala ng ilang dayuhan sa bansa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Sa susunod na linggo na ilalabas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang resulta ng isinagawang investigasyon ng NBI-PNP Task Force sa Ji Ik-ju kidnap slay case. Ayon kay PNP AKG Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, kumpleto na ang investigasyon at may nadagdag pang mga suspect sa kaso, ngunit tumanggi muna silang ilabas ang detalye. Next week may comply namin at may bigyan na namin yung referral. So, nadagdagan mo? Sa first na investigation namin, may mga dagdag. Inihayag rin ng opisyal na iniimbestigahan na rin nila ang mga kaso ng pagdukot at pagkawala ng iba pang dayuhan sa bansa dahil may nakikita silang indikasyon na isang grupo lang ang gumagawa nito. Itong ginagawa nila is actually victimizing the Korean community and even the Chinese community, yung mga foreigners na pupunta rito and even the Indians. So yun lang talaga ang forte nila. So extortion hanggang ayun, pananakot din extortion and kaya bumibigay. Gayunman, itinanggi ni Dumlao na may presensya ng Korean mafia sa bansa dahil isolated case lamang ang kaso ni Ji. Subalit aminado ang opisyal na may gumagaya sa estilo ng grupo kung paano mandukot at mangikil sa mga dayuhang biktima. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Magkakaroon na ng palitan ng kasanayan ng mga sundalo at pulis upang mas mapalakas pa ang aspetong pansiguridad sa bansa. Ito ang balita ni Marge Pelayo. Nagkasundo ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na palakasin pa ang ugnayang pansiguridad ng bansa.
Sa isang joint letter directive na nilagdaan ngayong araw, nina AFP Chief of Staff Lieutenant General Eduardo Año at PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na pagkasunduan ang pagkakaroon ng Joint Self-Force Training o ang palitan ng kaalaman at kasanayan sa pagitan ng mga sundalo at pulis. Sa kasunduan, ang pagsasanay na ginagawa ng mga sundalo ay maaari ng matutunan ng mga pulis. So magkakaroon na tayo ng mga joint training with PNP and AFP. As well as the PNP can attend to the regular courses of the AFP training institution and vice versa para yung interoperability namin ay may cohesion. Ayon sa opisyal, mahalaga na laging magkatugma ang galaw ng AFP at PNP lalo na't magkaugnay ang law enforcement at internal security operation. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, naniniwala ang dalawang opisyal na mas magiging malakas ang kapasidad ng pamahalaan sa pagsugpo sa krimen, katiwalian at terorismo sa bansa. Kailangan palaging in unison yung galaw ng PNP at saka AFP so we can have a safe and secure, protected ride. In union, there is strength. That's it. March Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipauubaya na ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez kay Pangulong Rodrigo Duterte ang implementasyon sa closure at suspension order sa operasyon ng mahigit 20 non-compliant mining firms. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Naindigan si Environment Secretary Gina Lopez na sinunod niya ang rule of law nang magdesisyong ipasara ang 23 non-compliant mining firms at suspindihin ang 5 iba pa kamakailan. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ng kalihim na patuloy niyang ipaglalaban ang batas upang mapangalagaan ang kalikasan at kabilang na dito ang pagpapatigil sa anumang mineral extraction sa mga watershed. It will take a miracle to be able to convince me to allow mining in watersheds because as far as I know, it's against the law. You know, it's against social justice. Gayunman, ipinauubaya pa rin ito kay Pangulong Rodrigo Duterte kung tuluyang ipatutupad ang kautusang ipasara at suspindihin ang operasyon ng non-compliant mining firms. At the end of the day, he makes the decisions and in the cabinet meeting, his last closing remark in front of everyone, we say, I agree that there shouldn't be any mining industry in watersheds. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang operasyon ng mga naturang minahan habang hinihintay ang desisyon ni Pangulong Duterte sa kanilang apela. Kung hindi paborable ang magiging desisyon ng punong ehekutibo ay maaari itong iakyat sa Korte Suprema. Aminado naman si Secretary Lopez na malulungkot siya kung hindi pagtitibayin ni Pangulong Duterte ang kanyang naunang desisyon ngunit hindi anya ito sapat na dahilan para magbitiw siya sa pwesto. Samantala, naglabas na rin ng official at detailed audit report ang DENR hinggil sa mga violation ng mga minahan at maaaring makakuha ng kopya nito ang mining firms. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inilatag na ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilan sa mga magiging agenda ng idaraos na ASEAN 2017 kabilang ng pagpapalakas sa kakayahan ng mga maliliit na negosyante. Ito ang balita ni Joanna Ano. Inihayag na kanina ng Department of Trade and Industry ang ilan sa mga bagay na prioridad na matalakay sa hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. Kabilang sa mga ito ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga maliliit na negosyante sa mga bansang kasapi ng ASEAN, pati na ang pagbuo ng modernong paraan ng pagnenegosyo gamit ang makabagong teknolohiya. Layo nito na may angat ang antas ng komersyo at kalakalan upang mapalago pa ang ekonomiya ng bansa. Ating mga maliliit na mga negosyante ay may opportunity na ipakita sa kanila at mag-participate sa ganitong mga okasyon upang makapag-link up sila doon sa mga malalaking negosyante sa iba't ibang bansa ng ASEAN at matuto sila ng best practices. Inaasahan rin sa idaraos na ASEAN 2017 ang pagpapatatag sa ugnayan ng Pilipinas sa iba pang bansa sa Asia upang makahikayat ng mas maraming investors at makalikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. It will provide more opportunities, trabaho. Sa tulad ng tinutulak ng Department of Trade and Industry, the more we promote ganitong economic activities, mas masigla, mas dadaming investment, mas dadami ang trabaho. So, mas marami opportunity.
or magdadami ang negosyo na oportunidad din. Yung mga maliliit na negosyante, makapag-umpisa sila, makakabenta sila sa labas. Nakapaloob rin sa ASEAN 2017 ang iba't ibang aktibidad gaya ng Women in Tech Conference, ASEAN Youth in Carnival at ASEAN Creative Cities Forum and Exhibition na may layuning malinang ang kakayahan ng micro, small and medium entrepreneurs. Nagsimula na ang iba't ibang ASEAN meeting sa ilang bahagi ng bansa mula nang ilunsad ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN 2017 noong Enero 15. Habang sa Abril naman isasagawa ang ASEAN Summit na inaasahang dadaluhan ng mga leader ng ASEAN member nations. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Susunod sa ito ang balita. Kampo ni dating Senador Ramon Revilla Jr. ipinapadismiss sa Sandigan Bayan ang kinakaharap na kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Matataas na kalibre ng mga armas at iba pang umano'y gamit ng Abu Sayyaf Group na recover ng AFP sa Sulu. Ipakakansela ng Senado ang pasaporte ni Wally Sombero upang mapilitan na itong umuwi sa bansa para humarap sa pagdinig hinggil sa umano'y issue ng panunuhol ng negosyanteng si Jack Lam sa ilang opisyal ng pamahalaan. Mula sa Senado, itong balita ni Joyce Balancio live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Nananatiling no-show pa rin dito sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa 50 million bribery scandal ng Bureau of Immigration, si retired Police Senior Superintendent Wally Sombero. Attorney Reggie, ito na yung ikatatlong beses na hindi dumalo sa pagdinig si Sombero, kaya't naman nagdesisyon na ang Senate Blue Ribbon Committee na ipakansela o i-revoke na ang kanyang pasaporte para mapilitan na itong umuwi ng bansa. Pakinggan natin si Senator Richard Gordon. So he will come back. That's very severe, because he cannot stay in a country without a passport. And the reason for that is we've been trying to get in touch with him, and we think that he's really trying to avoid the processes of the Senate. Paliwanag naman ng abogado ni Sombero na si Attorney Ted Contacto, balak naman talagang umuwi ng kanyang kliyente noong February 7 para dumalo sa Senate hearing. Ngunit naging hadlang ang kanyang naging physical condition. He did board the flight last February 7, but he was refused. He had palpitations and his sugar shoot up. Hininga naman ni Senator Gordon na medical certificate ang kampo ni Sombero para patunayang naging maselan ang naging kondisyon nito. Ngunit hanggang sa matapos ng pagdinig kanina ay hindi na bumalik ang nasabing abogado. Dahil dito nagdesisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na ipasight in contempt na si Sombero. Sa pagdinig rin kanina, Attorney Reggie, nadiin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre at ang Bureau of Immigration dahil nakaalis na bansa si Sombero sa kabila ng lookout bulletin laban sa kanya. That it was Wally Sombero who left. Napakahirap magpaliwanag dahil si Wally Sombero is known to be a lecturer at the Immigration Commission. Correct? Yes, Your Honor, but he's not at the airport. Dahil siya ay nagdadala ng maraming mga bisita dito, lalo na yung mga galing sa China. Tama po ba yan? Yes, Your Honor, but he's not at the airport. Dahil siya ay nagdadala ng maraming mga bisita dito, lalo na yung mga galing sa China. Tama po ba yan? I believe so, Your Honor. Hindi naman po maubos isipin na dahil siya ay kilala niya ang maraming tao sa Commission on Immigration. Tama po ba yan? Yes, Your Honor, but I cannot speak. Paano po makakalusot si Wally samantalang si Wenceslao ang lumabas? Iisang tao lang ho yun. The lookout bulletin specified the name Wally Sombero, but when he presented his passport, it was Wenceslao Sombero, but Bagaman inamin ni Secretary Aguirre na nagpaalam sa kanya si Sombero, ang immigration pa rin anya dapat ang mananagot dahil nakapostit nga na bansa si Sombero. Under the operating procedure that in the event like this, where the said name Wally Sombero is very near with Wenceslao Sombero, it should be a matter of SOP for them to stop his leaving.
Paliwanag naman ng Bureau of Immigration, sinuspindi na nila ang 2 opisyal na nagproseso sa pag-alis ng bansa ni Sombero. Attorney Reggie, sa February 16 ay muling ipagpapatuloy ang pagdinig ng Senado at ayon kay Committee Chair Senator Richard Gordon, kung sakaling haharap na nga dito si retired Police Senior Superintendent Wally Sombero, maaring ito na ang huling pagdinig ng Senado hinggil sa issue. Attorney Reggie? Joyce, ang katanungan ko, na ipaliwanag ba ni Secretary Vitaliano Aguirre sa Senado na yung lookout bulletin ay hindi actually nagpipigil para sa isang tao na nandoon sa listahan na yon na umalis ng bansa dahil iba ito sa whole departure order? Or ganun ba ang implementation ng DOJ? Tama ka dyan, Attorney Reggie, natalakayan kanina kasi magkaiba talaga kapag sinabi mo whole departure order, yan yung talagang hindi ka maaring umalis na bansa. Pero pag sinabi mong lookout bulletin o na dun ka sa under na lookout bulletin, ay pwede ka naman umalis na bansa pero kailangan nga lang ay ma-monitor ng Bureau of Immigration yung pupuntahan mo. Itong naging desisyon kasi ng Senate Blue Ribbon Committee para ipasight in contempt tsaka ipa-revoke yung kanyang passport, ay ito yung dahil hindi siya dumadalo dito sa kabila ng show cause order na inilabas ng komite laban kay Sombero. Attorney Reg? Maraming salamat, Joyce Balancho, nagulat ng live mula sa Senado. Hiniling ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na ma-dismiss ang kanyang plunder case at sa halip ay gawin na lamang itong simpleng kaso ng bribery. Ito ang balita ni Monokson. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na namang ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa plunder case ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr. dahil sa nakabinbing motion to quash na inihain ng abogado nitong si Attorney Esterito Mendoza. Nakasaad sa mosyon na hindi sapat ang mga impormasyon na nakasaad sa kaso laban sa dating senador upang sampahan ito ng plunder case, kaugnay sa umano'y maanomaliang paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Wala rin umanong hayag na criminal acts na nagawa si Revilla at ang co-accused nito na si Richard Cambe batay sa plunder law. Ayon pa sa abogado nito, ang pag-endorso ni Revilla ng mga non-government organization kay Janet Napoles ay maituturing na innocent acts. At ang mga sinasabing paglabag na nagawa ni Revilla ay maikakategorya lamang sa kasong bribery. An endorsement is not a criminal act. An endorsement is required by the rules. It cannot be considered an overt criminal act. But the law requires that the ill-gotten wealth must be acquired through an overt criminal act. Sinabi naman ng prosekusyon na ang motion to quash ng kampo ni Revilla ay isa lamang delaying tactic ng akusado. The fact that the court already denied the bail petition of Senator Revilla and that the court declared that our evidence of guilt is strong for plunder is a confirmation of the validity of the information. Ayon naman kay Mendoza, walang nagbabawal na maghain sila ng mosyon sa kahit anong pagkakataon nila naisin. Tumanggi naman na magbigay ng pahayag si Revilla hinggil sa kaso at sinabi lamang na nasa maayos ng kondisyon ng kanyang ama na sumailalim sa heart operation kahapon. Samantala, hindi naman natuloy ang pagbasa ng sakdal kay dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa kasong graft dahil sa umano'y maanomaliang pagbili nito ng 2 service vehicle na hindi dumadaan sa public bidding noong 2003. Naghain ng motion for reconsideration si Abalos laban sa resolusyon ng korte na i-dismiss ang kanyang motion to quash. Sa April 27, muling itinakda ang arraignment ni Abalos. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Bukas si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Eduardo Año sa planong investigasyon ng Department of Justice o DOJ hinggil sa umano'y pagbibigay ng special treatment sa high-profile inmates sa AFP Detention Facility. Ito ang balita ni Brian De Paz. Bukas ang Armed Forces of the Philippines sa gagawing investigasyon ng Bureau of Corrections sa loob ng kanilang detention facility kung saan nakakulong ngayon ang ilang drug lords na tumestigo laban kay Senador Laila de Lima. Ito ay bunsod na rin ng utos ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kasunod ng mga akusasyon ng senador na ibinalik umano ng kalihim ang ilang pribilehiyo ng mga ito kabilang na ang paggamit ng communication gadgets.
Ngunit ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año, imposibleng may nakakalusot na mga ipinagbabawal na gamit sa loob ng kampo dahil sa higpit na ginagawa nilang pagbabantay. Meron kami tinatawag na security survey inspection. This is done periodically to ensure that all facilities are safe from any espionage or any security compromise. At upang makatiyak na walang iligal na nangyayari sa loob ng kulungan ng mga high-profile inmates na ito, magsasagawa ng sariling pagsisiyasat ang AFP at Philippine National Police. So yung portion na yun, as part of our job, we made some observations and investigations and inspection, and the appropriate measure or course of action will be through the proper authority like the Bucor and the DOJ. Granting that it is true, we will investigate and we will determine up to what extent yung kanilang influence over doon sa control ng pagpasok, kung mayroong mga naipasok na mga kontraband doon sa loob ng facility na yan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tatlong suspect sa pamimeke ng import documents ang naaresto sa Maynila. Ayon sa Bureau of Customs, daan-daang milyong piso ang nawawala sa pamahalaan dahil sa mga peking dokumento. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Arestado ang tatlong sospek sa magkahiwalay na operasyon ng National Bureau of Investigation sa Recto area sa Maynila dahil sa pamimeke umano ng import documents. Kinilala ang mga sospek na sina Ofelia Ollave, Jocelyn Amancio at Ruben Flores na nahaharap sa reklamong falsification. Hiniling ng Bureau of Customs ang tulong ng NBI matapos matuklasang namemeke ng AFTA o ASEAN Free Trade Area Certificates ang mga sospek at ibinebenta sa halagang 6,000 piso bawat isa. Ayon sa Customs, daan-daang milyong piso bawat buwan ang nawawala sa gobyerno dahil sa mga peking AFTA certificate na ginagamit ng mga importer. Kapag ito po ay ginamit sa pagpoproseso sa ating Bureau of Customs ay hindi po sila magbabayad ng tamang duties and taxes. Ang worst doon, yung ibang commodity, pwedeng hindi na po sila talaga magbayad ng anumang duties and taxes. Aminado ang opisyal na malaki ang tsansa na makalusot ang mga peking dokumento lalo na't libo-libong transaksyon ang kanilang pinoproseso araw-araw. Ang tingin namin dito, nationwide ginagamit to, kaya malaking bagay po na ma-discover natin to at in-address po natin to na mabilisan. I-expect namin marami pa dyan. We just conducted an initial step pero after this, we will be conducting more investigation and test buy. Hihilingin din ng Customs ang tulong ng ibang bansa upang matiyak na hindi basta-basta mapepeke ang ini-issue nilang certificate. Baka po pwede natin dagdagan yung security features ng ating dokumento para talaga hindi na po ito makopya. Hindi rin inaalis na posibleng may kasabwat ang mga sospek sa loob ng Customs. Kakasuhan din at tatanggalan ng accreditation ang mga importer na mapatutunayang gumagamit ng mga pekeng dokumento. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Hinikayat ni Vice President Leni Robredo ang mga House Deputy Speaker na manindigan sa kanilang posisyon sa isyu ng panukalang pagbuhay sa death penalty. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi dapat magpadala sa pananakot ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang mga Deputy Speaker sa mababang kapulungan ng Kongreso sa issue ng death penalty. Sinabi ni Vice President Leni Robredo na mas mahalaga ngayon na makita ng taong bayan kung sino sa mga ito ang tunay na may paninindigan. Ito yung chance nila para ipakita kung ano yung mas mahalaga. Ano yung mas mahalaga sa kanila, to hold on to their positions o panindigan yung kanilang paniniwala. Ayon kay VP Robredo, sa ngayon wala pang formal na posisyon ng Liberal Party sa pagbuhay sa parusang bitay. Samantala, kinumpirma ni VP Robredo na nagpulong na ang Liberal Party upang muling ayusin at buuin ang kanilang partido. Sisimulan nila ito sa mga probinsya kung saan mayroon pa silang natitirang mga miyembro. Ang direksyon ngayon babalik sa mga dating kasamahan sa mga sektor at papalakasin ulit yung sectoral membership ng Liberal Party. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Tinanggap ng National Democratic Front of the Philippines ang anilay hindi makatarungang pagbawi ng pamahalaan sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Sa inilabas nilang pahayag, sinabi ni NDF Chief Negotiator Fidel Agkawili na walang makatarungang dahilan upang gawin ito sa kanila ng Duterte administration matapos ang matagumpay na ikatlong yugto ng peace talks sa Rome, Italy. Ipinunto rin nito ang ilang technical errors sa Notice of Termination na inilabas ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process na hindi nila properly addressed sa National Executive Committee ng NDFP. Prioridad ngayon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang paghuli sa mga NDFP consultants matapos itong ipag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kumikilos na ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group upang hanapin ang mga NDFP consultant na ipinaaresto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP CIDG Chief Police Director Roel Ubusan, bagamat walang time frame na ibinigay sa kanila upang arestuhin ang mga ito, prioridad nila sa ngayon na malaman kung saan sila matatagpuan. Kabilang sa mga subject for arrest ang mag-asawang Wilma at Benito Chamson, Vic Ladlad, Adalberto Silva at Tirso Alcantara. Kahit hindi nag-set ng deadline ng ating presidente, pagka ang chief executive ang nagsabi, it is always a priority. So kapag ka priority, most of our efforts will be concentrated. Bagamat inaasahan na hindi basta susuko ang mga ito, nakiusap pa rin ang general sa mga NDFP consultants na kusa na makipag-ugnayan sa mga otoridad upang maiwasan ang pagsiklab ng karahasan. Hinikayat rin ito ang mga level officials na makipagtulungan pa rin sa pamahalaan para sa hinahangad na kapayapaan. Hanggat mayroong conflict between armed struggle of different political ideologies, hindi titino ang bansa natin. Not for our generation, but for generations to come. Sa ngayon, aniya ay may close coordination ang PNP CIDG sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa agarang ikadarakip ng mga ito. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagsumite na ng resolusyon ng Grupong Makabayan sa mababang kapulungan ng Kongreso upang ipanawagan na ituloy ang sinuspinding usapang pangkapayapaan ng pamahalaan sa National Democratic Front of the Philippines. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Nakakalap na ng mahigit 100 lagda mula sa mga mambabatas ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Grupong Makabayan para sa kanilang isinumiteng resolusyon upang matuloy pa rin ang peace talks sa National Democratic Front of the Philippines. Ayon kay House Committee on Peace, Reconciliation and Unity Vice Chairman Bayan Muna Representative Carlos Zarate, layo ng resolusyon na maiparating kay Pangulong Duterte ang kanilang kahilingan na maipagpatuloy ang peace talks. To give the sense of the House, no, na kay Pangulong Digong, mapaabot yung mensahe kay Pangulong Digong especially na gustong-gusto natin na maituloy pa ang usaping pangkapayapaan. Ngunit aminado si Anak Pawis Representative Ariel Casilaw na may malaking epekto rin dito ang ginawang pagpapawalang bisa ng pamahalaan sa Joint Agreement on Security on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Sino ang makakausap ng GRP if lahat ng mga consultants ay under threat for arrest? Ang JASIG ang nagbibigay proteksyon sa mga accredited peace negotiators ng NDF mula sa pagkakaaresto at interogasyon. Umaasa pa rin ang mga mambabatas na ikokonsidera ni Pangulong Duterte ang mga naging development sa nakaraang 3 round ng peace talks at maisulong muli ang negosasyon sa rebeldeng grupo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. 8 miyembro na ng Abu Sayyaf Group ang napatay na militar sa pinakahuling engkwentro sa Capwal Islands sa Sulu. Samantala nakarecover din ng AFP na matataas na kalibre ng baril at iba pang umano'y gamit ng ASG. Ito ang balita ni Dante Amento. Patuloy nang tinutugis ng Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Sulu ang grupo ni Abu Sayyaf Group sub-leader Al-Habsi Misayan na nakasagupa nila noong nakaraang Martes sa sitio Talok-Talok, Capwal Island sa Sulu. 8 ASG members ang nasawi sa engkwentro na kinabibilangan ni Kara Kinod, Asbiali Ijiram, Bari Raba at Hasan Angkong na pawang may standing warrants of arrest. Sa ginawa ring clearing operation ng AFP sa encounter site,
Nakarecover sila ng 8 matataas na kalibre ng baril, mga bala at pampasabog, assorted camouflage, digital uniforms at iba pang kagamitan. Meron tayong progress report na natanggap from the operating troops na may pangalawang encounter na nangyari after they conducting pursuit operation to the group. At yun nga, may nakuha silang 8 body count lahat, 8 katawan ng Abu Sayyaf members. Sa ngayon ay mas pinaigting na ang naval blockade at maritime security patrol sa palibot ng isla upang mapigilan ang posibleng pagtakas ng grupo ni Misaya. Positibo ang sandatahang lakas na kaya nilang kamtin ang target na ma-neutralize ang ASG sa itinakdang deadline na 6 na buwan. It is not just a success of the Western Mindanao Command but also a success of the entire armed forces of the Philippines and of course the Filipino nation. Kasi common enemy naman natin itong Abu Sayyaf group. Samantala, kahapon ay nakaengkwentro din ng militar ang isang grupo ng New People's Army sa Barangay Mati, Tigbao, Zamboanga del Sur. Ngunit walang napaulat na nasaktan dahil agad umanong umatras ang mga rebelde. Ang operasyon ay kasunod na rin ng idineklarang all-out war ng pamahalaan kontra sa mga rebeldeng komunista. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Nanawagan ng iba't ibang grupo sa pamahalaan na bigyang pansin din ang umano'y nangyayaring korupsyon at maling sistema sa mga sports organization sa bansa. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Umaapila ngayon ang Philippine Swimming League sa pamahalaan na silipin na rin ang mga umano'y anomalya sa pagpili ng mga atletang ipinapadala sa international competitions. Sinabi ni PSL Chairman Nicky Coseteng na dapat baguhin na ang naging kalakaran noong mga nagdaang panahon kung saan tila may pinapaburang pagdating sa selection process. Yung pong selection process, matagal na po natin pinaglalaban yan. Very exclusive yung kanilang sistema ng pagpili ng atleta. Puro mga paborito nila at dapat miyembro kayo ng PSI. Ayon naman kay PSL President at dating champion swimmer Susan Papa, dapat maging bukas ang kompetisyon para sa lahat ng atletang Pilipino. It is the system that we are asking to be changed. To be one word, inclusive, and another word, democratized. It must be open to all, no matter what organization you belong. Samantala, ikinabahala na rin ng Volunteer Against Crime and Corruption ang mga anomalyang ito sa Philippine sports. Isang halimbawa dito ang kaso ni Philippine Swimming Incorporated President Mark Powell Joseph na umano'y nag-withdraw ng malaking pera mula sa government funds para lang gamitin sa korupsyon. Dito pala sa sports ay katakot-takot din po ang political patronage. Grabe din po talaga ang gimmickan dito as far as corruption is concerned. Si Joseph na sinasabing nagtatago na sa ibang bansa ay inisyuhan na ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Manila. At karengke katamong balitang Promdi. Gagamitan danalarin kanu deng human trafficking mas bating social media bang makapantun lang biktimada. Ining balita ng Jerry Galicia. Nagtaas ang kaso sa mga nabibiktima sa human trafficking sa probinsya San Masbate. Basado sa report sa City Social Welfare and Development Office, nasa 114 ang napabarita na kaso sa human trafficking sa nakalikan na 2016 na mas hataas kumpara sa 38 sa 2015. May bagong operandi na recruiters natin ngayon. Instead of the recruiters being with the recruited persons, kung nangyayari, hindi na. Through the internet now, or cellphone, ang kanilang ginagamit. They make use of the social media. Problema sa CSWDO ang pagpalantar sa kaso kontra sa mga illegal recruiter dahil sa kakulangan sa ebidensya. That level na natin mga recruiters, hindi na sila respond. Pagkukuha dito. Yung mga former workers or current workers nila who are on holiday or vacation. Kadamuan sa mga biktima sa human trafficking ang aton mga kaprobinsya hali sa upland barangays na gusto magtrabaho sa Manila kag iba na progresibo na kabisera. Lahat ng promise na magaganda, binibitawan, sinasabi, lahat na pag andito pa sa lugar.
So pag nakaalis na sila, yun na, yung mga survivor natin, nagkukwento na kinukuha na yung cellphone, wala na yung promise na 5,000 ng sahod. Pinaagi naman sa Helpdesk ng Anti-Trafficking in Person o ATIP na isasalbar ang pipira ng mga biktima pag-abot sa mga ini sa Pantalan, San Masbate City. Yung pa lang sa pasada sa flow ng pasahero, nakikita natin yung nadidetect natin yung kung victim of human trafficking, illegal recruitment. Kabulig sa CSWDO ang mga parabaligya kag mga kargador sa Pantalan, kaupod man ang Maritime Police sa pagabantay kontra sa human trafficking. Jerry Galicia, UNTV Barita, kagresponde, Masbate. Maabot kano king nga 200,000 pesos singulaganan ning Pibanjan, Mesilab king Legazpi City. Ining report ng Hazel Rivero. Maabot sa 90 harog sa Barangay 28 Victory Village, Legazpi City ang natupok sa nangyaring kasulo pasado 1:00 kan maaga. Sa inisyal na investigasyon kang Legazpi Bureau of Fire Protection, nagpuon ang kasulo sa nag-spark na electrical post harani sa harong ni Apolonio Dagiso. Nag-abot sa Task Force Alpha ang kasulo na kung sain makaskas na naglakop ang kalayo sa mga harong nagibusa na sa light materials. More or less daw po 94 families ang affected nung nangyaring sunog. Biglang nagliyab daw, and yung nakatapat mismo sa poste na yun, yari sa light materials yung bahay, so madali siya nagliyab. Pigtatansyang maabot sa 200,000 pesos na kantidad kan mga pagsadiri ang nasulo. Bigla nagsigawan, paglabas ko may apoy na doon. Pagbalik ko dito, wala nang bahay, ubos na. Nagtao naman nin ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga nasuluan. Hazel Rivero, UNTV News and Rescue, Legazpi City. Ilunsad na ning Department of Science and Technology king Abril ing mumunang diling brown rice production facility king Eastern Visayas. Ining balita ng Jeneline Gakit. Ang Department of Science and Technology nga mailusad yan ang bulan hit Abril ang gisasyahan nga brown rice production facility haharo Leyte. Sumalahad DOST, waray palagi negosyo rehiyon in wholesale brown rice asyang ginaghat nira ang Barangay Ulutan Purok Integrated Farmers Association nga kuwaon ang proyekto. Labi na god nga sentro hirahan rice granary area san Leyte. Hindi sa facility nga mahimo in brown rice nga extended niya shelf life. Feasible because of the technology ginhimohan aton Food and Nutrition Research Institute or FNRI. Sumala DOST, humataas ang demandhan brown rice na tungod han minerals ngan fiber ngan potassium nga makakaupay hapan lawas. Nginangabulan, mabisita ang Bufipa Association ng Nueva Ecija para mag-observe ngan pumalit yung brown rice variety nga titistingan nira pagtanom ngan iproseso abrihan nga pasilidad. Itamon mga constituents din hikaurog para uma. Either hirait nagtatanom or hirain mga workers iton kuan. So directly involved talaga hirahin pagtanom. Habulan it Marso ginlalauman nga maulpot na Leyte ang mga ekipahe nga ibubutang ha brown rice production facility. Jeneline Gakita, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. At yan yung kakatamong balita, ba't king miyayaliwang lugar king kakatamong bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabeng. Dalawang 2,635 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. 10,000 slices ng strawberry shortcake ipapamahagi sa taunang Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet.
21st Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa Clark, Pampanga nagsimula na ngayong araw. Sa ibang balita, bilyong-bilyong pisong pondo ang ilalaan ng pamahalaan kapag nakapasa sa Kongreso ang panukalang magkaroon ang bansa ng Space Agency. Nagbabalik si Ray Pelayo. Pinaghahandaan na ng Department of Science and Technology ang posibleng pagkakaroon ng Space Agency sa bansa. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, nakabalangkas na ang panukalang batas na bubuo sa Philippine Space Agency at hihilingin nila sa Kongreso na gawin itong priority bill. Naniniwala si de la Peña na malaking tulong kung magkakaroon ang Pilipinas ng Space Agency dahil magagamit ito sa risk reduction, climate change, natural resources at agricultural monitoring at security. Posibleng makapagpalipad na rin ang Pilipinas ng sariling rocket ship na magdadala sa kalawakan ng mga satellite. Sa ngayon ay may microsatellite ang Pilipinas, ang Diwata 1, subalit kinailangan pa ang tulong ng Japan at NASA upang madala ito sa kalawakan. So we're still actually developing our human resources that will really do the job. No? So we do not have a ready pool of space technology experts. Ngayong taon ay kasama sa pondo ng Research and Development ng DOST ang para sa pag-aaral sa Space Agency. Ngunit kapag naisabatas na ang panukala, ay popondohan ito ng 24 billion pesos sa loob ng 10 taon kung saan 2 bilyong piso ay sa 2018. Samantala, inaayos na rin ng DOST ang mga panukala para sa kapakanan ng mga scientists na gustong bumalik sa bansa. Ayon kay Secretary de la Peña, pasado na ito sa committee level ng Kamara at isusunod na itong isalang sa plenaryo. They have to be able to identify which particular institution or sector they will be able to help before we approve their coming home and what exactly they will do. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Pasig City. Epektibo na bukas ang pisong dagdag sa pasahe sa mga pampasaherong jeep. Sa inilabas na advisory ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board or LTFRB, ipatutupad ang fare hike sa National Capital Region at sa Region 3 at 4. Paalala ng ahensya sa mga jeepney operator, dapat ipaskil sa mga sasakyan ang notice ng provisional fare increase sa lugar na makikita ng mga pasahero. Sa ibang balita, binuksan na sa mga motorista ngayong araw ang 2 bagong lane sa Laguna Lake Highway na dati ay tinatawag na C6 Dyke Road. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Magiging mabilis na ang biyahe mula Pasig hanggang Taguig dahil sa pagbubukas ng 2 bagong lane ng Laguna Lake Highway. Ang bagong 1 kilometrong kalsada ay nagsisimula sa Napindan hanggang Manuel L. Quezon sa Taguig City. Ngunit sa ngayon ay tanging light vehicles lang muna ang maaaring dumaan sa mga bagong lane. Magiging 30 minutes na lang at ito kasi ang former road 2 lanes lang, magiging 4 lanes na siya and it will be a major factor in decongesting EDSA because yung mga taga-Taytay kung gusto nilang pumunta sa SLEX, hindi na kailangan dumaan sa EDSA. Ikinatuwa naman ng mga motorista ang mga bagong kalsadang ito na magbibigay ng ginhawa sa kanilang biyahe. Okay na, maganda naman po kasi di na masyadong bako. Mas magandang daanan na ngayon. Ay, medyo hirap yung mga sasakyan ma'am kasi lubak-lubak nga kahit sa mga sasakyan nasisira pati yung mga gulong. Kaya madali pa pati ang biyahe, mas mabilis. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, maliban sa Laguna Lake Highway Project, sisimulan na rin ng DPWH ang mga iba pang proyekto kabilang dito ang 3 tulay na magdudugtong sa Maynila, Taguig at Marikina sa EDSA. Sa susunod na taon ay tatapusin na rin ng DPWH ang Skyway Extension. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Pasig City. And for the news abroad, Brazil's state of Espírito Santo wants more troops deployed amid a crime wave due to a police strike. Leo Santos reports. Autoridades do estado do Espírito Santo, na quarta-feira, pediam mais tropas federais para conter uma onda de crimes em meio a uma greve na polícia, em andamento que em 5 dias levou a mais de 80 mortes relatadas. O número de mortos, se confirmado, seria aproximadamente 6 vezes a taxa de homicídios comparado ao do estado do ano passado. Apesar da pendente mobilização de 1.000 soldados e de um contingente de 200 policiais federais, que chegou no sudeste do estado nesta terça-feira,
A violência continua a sua aderência depois que a polícia do estado começaram uma greve no último final de semana. Combatendo a onda de assaltos, saques e assassinatos, as autoridades locais disseram que precisariam de mais centenas de tropas para ajudar a compensar uma implantação média de 1.800 oficiais, que normalmente patrulhariam o pequeno estado costeiro ao norte do Rio de Janeiro. A paralisação, assistida por familiares e amigos dos oficiais que bloquearam o acesso aos quartéis e delegacias, vem sendo como no Espírito Santo, como muitos estados arruinados pela pior recessão já registrada no Brasil. Até mesmo se esforçam para garantir a saúde básica, educação e serviços de segurança. O governador Paulo Rattum, na quarta-feira, chamou a greve, que levou as autoridades a fechar as escolas e clínicas e que tem levado os residentes a terem medo para ficar em casa, de chantagem. Isso é chantagem. Isso é chantagem aberta. Isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. Os oficiais do estado não confirmaram o número crescente de mortos na violência. Além da televisão e de vídeos de celulares, de agressões e saques em plena luz do dia, relatórios do local do necrotério mostram corpos no chão e nos corredores facilmente sobrecarregados. A maioria da violência foi centrada em Vitória e seus subúrbios, uma região metropolitana de 2 milhões de pessoas. Léo Santos, UNTV Notícias e Resgate, Vitória, Espírito Santo, Brasil. In other news, Peru raises a 90-day health emergency in flood-ravaged areas of the Andean nation amidst a spike in dengue cases. Aldrin Solibet details this report. Perú declaró el decreto emergencia de salud en áreas destrozadas por la inundación de la nación andina en medio del miedo por un brote de dengue, zika y chikungunya, tras de inundaciones devastadoras en la región norte de Lambayeque, Madre de Dios y Tumbes. Lo que va de año, inundación en el Perú han matado 25 personas y afectado casi 250,000 personas en 24 regiones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil. Lambayeque, Tumbes y Puira han recibido los peores golpes, donde tienen sus infraestructuras de servicio de agua y aguas residuales afectadas. Con muchas casas inundadas con agua y barro, los funcionarios de salud temen que los zancudos que llevan virus pueden poner a los pobladores en riesgo. Los funcionarios han confirmado que al menos hay 80 casos nacionales de dengue. Además de amisada de zika y chikungunya está al acecho. La medida de emergencia ha sido puesto incluyendo la fumigación para los zancudos. Para enfrentar el riesgo elevado para la salud pública que representa la exposición de las personas a las áreas inundadas, incluyendo el colapso de sistemas de agua potable y alcantarillado, hoy día hemos publicado un decreto de emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria será por un plazo de 90 días y será en los departamentos de Lambayeque, de Piura y de Tumbes. Las autoridades informaron que hay 168 toneladas de ayuda como agua potable ya han entregado a las comunidades golpeadas por las lluvias duras e inundaciones. Más de 3,000 tropas han sido enviadas a las regiones para encargarse de emergencia y huaicos causadas por la precipitación pesada. De acuerdo con la OMS, no hay tratamiento específico para dengue. Diagnóstico clínico pronto es importante para asegurar ninguna pérdida de vida. Pero con comunidades aisladas por la inundación, tantos tienen miedo que aquellos son enfermos no será capaz de obtener la atención que necesitan. Abastecimiento, todavía un largo camino por recorrer por las áreas afectadas por la lluvia pesada. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, el clima húmedo continuará hasta abril. Aldrin Solibet, UNTV, Noticias y Rescate, Lima, Perú.
Meanwhile, a dam in eastern Nevada was breached on Wednesday, causing major flooding in Elko County. A possible failure of the 21-mile dam by officials was reported in the afternoon. The breach caused roadways and railroad tracks to be inundated with water. The National Weather Service has asked local residents to move to higher ground. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Mahigit sa 20 makukulay na hot air balloons ang pinalipad sa unang araw ng 21st Philippine International Hot Air Balloon Festival sa Clark, Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Hindi pa man sumisikat ang araw ay nakapila na ang local at foreign tourist para saksihan ang pagbubukas ng 21st Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Mahigit 20 makukulay at iba't ibang disenyo ng hot air balloon ang nasaksihan ng mga turista dito sa Clark, Pampanga. Iba-iba ang hugis at kulay ng hot air balloons. May kulay ng bandila ng Pilipinas, may hugis bahay, kotse at meron pang kalarawan ni Master Yoda. Tampok rin sa nasabing event ang paragliding, air show ng mga eroplano at kite flying. Yes, first time. Okay, we are enjoying. We had so much fun. It's been a good experience. I've really enjoyed it. Samantala, nilinaw naman ng Department of Tourism at event organizers na hindi ito ang huling pagsasagawa ng Hot Air Balloon Festival sa Pampanga. As long as maganda yung festival, maganda yung festival, we will definitely support kahit saan bahagi siya ng bansa. Definitely, it will not be the last. And nakikita na naman kahit Thursday ngayon, ang dami-daming taong pupunta. Ang contract ng foundation was up to this year. That's why I think some people just misinterpreted it. But well, you heard our BCDA president that he would love to continue. Inaasahang aabot sa mahigit 50,000 local at foreign tourist ang dadagsa sa festival na tatagal hanggang February 12, araw ng linggo. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Tampok naman sa pagdiriwang ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet ngayong taon ang pamamahagi ng strawberry shortcakes at iba pang produkto. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Nagsimula na kahapon ang taunang Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ang pagpapalakas sa agro-ecotourism ng bayan sa pamamagitan ng mga pangunahin nitong produkto gaya ng strawberry, mga gulay at kape. Tampok sa festival ang iba't ibang aktibidad gaya ng beauty pageant, sports at strawberry cake making competition kung saan 10,000 slices nito ang ipamamahagi sa mga makikisaya sa okasyon, bukod pa sa mga produktong may halong strawberry gaya ng jam, wine at muffins. Highlight rin ang street dance, drum and lyre at float parade na isasagawa sa March 19. They will be inventing not using motorized equipment. Yan ang gagawin sa float parade. But sa street dancing, yung dating panamin ng mga costumes, we have 16 barangays. So they all participating and Nagpahayag naman ng suporta ang Department of Tourism Cordillera sa La Trinidad sa pamamagitan ng international campaign na DOT Car Rebloom Project na isasagawa sa munisipalidad. The Department of Tourism has taken on the initiative of providing a study on the development of a tourism development plan for the whole strawberry fields of La Trinidad. And we're giving this study as a gift to this place. Tiniyak din ng DOT na mananatili ang malawak ng strawberry at vegetable fields sa La Trinidad sa kabila ng pagdagsa ng mga investor at turista. Lahat po ng mga proyekto na ilulunsad ng Department of Tourism CAR are para sa komunidad. Everybody should be part of our progress in making your communities also develop in a sustainable, inclusive way. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Benguet. Magkakasubukan ang BOC Transformers at Malacanang Kamao sa pagsisimula ng semi-finals ng UNTV Cup Season 5 sa linggo.
Sisikapin ang Kamao na makabawi sa pagkatalong nalasap sa Transformers sa elimination round. Ito ang balita ni Bernardadis. Here's Watson. Nice location downstairs. Kinakailangang 2 beses na patumbahin ng Season 3 runner-up Malacanang Kamao ang number 1 team Bureau of Customs Transformers upang makapasok sa finals ng UNTV Cup Season 5. Magsasagupa ang Malacanang at BOC sa Linggo alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ito na ang magandang pagkakataon ng Malacanang upang makabawi sa nakapanghihinayang nilang pagkatalo sa Transformers noong January 8 kung saan lumamang ng 1 puntos ang BOC 71-70 nang maipasok ni Jerome Ejercito ang kanyang drive last 18 seconds ng ball game. Siyempre, mas excited kami. Siyempre, kalaban mo pa yung number 1 team na BOC. At the same time, excited din kami dahil gustong-gusto talaga namin bumawi dun sa team na yun. Masakit yung pagkakatalo namin na last time sa kanila. Noong nakarang linggo, tinapos na ng Malacanang ang kampanya ng AFP Cavaliers sa Season 5 at hindi na pinayagan pang maidepensa nito ang kampyonato. Tulad talaga sakripisyo, alam namin na we doubled the effort already entering this game. Siguro mas dodoblehin pa namin. Kasi itong team naman na to, ang biggest asset namin talaga yung sipag tsaka yung teamwork. Aminado ang Malacanang na mabigat na kalaban ng BOC, lalo na't pinangungunahan ito ng 4 na dating professional basketball player na sina Kenneth Duremdes, Marlo Aquino, Jerome Ejercito at Bernson Franco. Yung Big 4 nila, kasi yung Big 4 nila napapagaling ibang mga kasama nila So we need to, hindi naman namin masisiro yun pero gagawin lang namin yung lahat para at least ma-contain. Okay. Tapos ayun, tulong-tulong pa rin. Hindi kaya na isa yan. Para talunin mo yung BOC, it needs to be a total team effort. Hindi lang yung naglalaro sa loob, pati yung mga nasa bench. Nangako naman ang BOC na bibigyan ng magandang laban ang Malacanang. Ang Transformers na may twice to beat advantage kontra Kamao team ay porsigidong bumawi mula sa kanilang huling 2 sunod na pagkatalo. Ngayon nakita namin yung mga mistakes namin So yung adjustment namin sa practice para pagdating na semis, well prepared na kami. Samantala nagpahayag naman ng suporta ang mga empleyado ng BOC sa kanilang team. Mabuhay! BOC Transformer Basketball Team! Go! 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 Fight! 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 And win! Bernardadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Ano yun? Fight, fight, fight. BOC. Oh, galing. May ganun talaga sila. May cheering squad sila. Isa sila sa mga top teams kasi. Diba? Maraming salamat, Talia, ha? At yan po, naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.